Malinaw na nakasaad sa konstitusyon, walang sinumang senador ang maaaring lehitimong tumayo bilang Pangulo ng Senado batay lamang sa 12 boto. Ito ay pinagtibay sa ilalim ng 1987 Constitution. Sa Article 6, Section 16, Subsection 1 ng 1987 Constitution. The Senate shall elect its President by a majority vote of all its members. Ayon po sa konstitusyon, 24 ang kabuuang bilang ng mga halal na senador. Kaya naman, 13 po ang kinakailangan para magkaroon ng mayorya. Nakalagay din sa alituntunin ng Senado, sa Rule 2, Section 2, na the officers of the Senate shall be elected by the majority vote of all its members. Hango at nakabase po sa ating konstitusyon ang mga alituntunin ng Senado, kung kaya't tulad sa Senate President, boto rin ng mayorya ng lahat ng miyembro ng Senado ang kinakailangan upang magtalaga ng Senate President pro tempore, Senate Secretary at Sergeant at Arms. Labag sa konstitusyon at alituntunin ng Senado ang nangyaring pagtatalaga ng Senate President pro tempore, Senate Secretary at Sergeant at Arms dahil 12 senador lamang ang nasa plenaryo na bumoto. Kulang ng 1 boto para masabing mayorya ng lahat ng miyembro ng Senado ang bumoto para sa pagbabago ng liderato. Ang konstitusyon, ang gabay ng ating demokrasya. Ito ang dapat nating ipaglaban para sa Senado, para sa ating mga institusyon, at higit sa lahat, para sa bawat Pilipino. Si Loren Legarda po, ang inyong Senate President pro tempore. Maraming salamat.